Kasama yung prosperity, good health, di ba? Lahat po ng bagay na nasa atin. At yun po ang gustong gawin ni Lord. Kuya Milo, good morning. Kasama, palakpakan nga natin yung Panginoon. Dito pala si Kuya Milo. Galing po siya ng Korea. At congratulations sa kanila. Graduate na yung isang pangalan nilang anak. Praise God. Palakpakan natin yung Panginoon. Blessings sa Lord. Amen? Praise God. So, tuloy tayo. So, the name of God. Marami pong pangalan ng Lord. Ang maganda po, yung pangalan ng Lord, kasama yung character ni Lord. Hallelujah. Kaya po, pag alam mo yung pangalan ni Lord, at sama mo pa ng character niya, ang pangalan ni Lord po, proper name ni Lord, hindi po Christ ang apelyido ni Lord. Yun po yung function niya. He's Messiah. Siya, gusto niyo malaman ang apelyido ni Lord Jesus? Sino ang gusto makalaman? Para magpapalit na ho kayo, punta kayo ng census, papalitan niya. Yeshua Bar Joseph. Yan po ang apelyido. Ang apelyido ni Lord Jesus Christ, Bar Joseph. Yung Bar is son of Joseph. No? Or Yeshua of Jesus of Nazareth. Yun po yung pangalan nila nun. May pangalan, kung saan lugar, o anak ni Jose, kaya Bar Jose po. Kaya po si Peter, ang apelyido ni Peter, alam niyo po? Bar Jonah. Kaya po Joseph Bar Jonah. Yung Bar po is son. No? Bar Abbas. Si Barnabas po. Di po ba yun? Yung mga yun po yun. Yun po ang pangalan ni Lord. Pero dito sa pag-aaral natin, may nakalaki po ang pangalan ng Panginoon. Last week tinawag natin si Jehovah. Ano ibig sabihin ng Jehovah, church? Nasa ulo niyo po talaga naman. Siguro next week ulitin ko ulit. Diba? Ano ibig sabihin ng Jehovah? So pag tumatawag kang Lord, 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 ibig sabihin po nun, sinasabi mo, hindi mo kailangan ng tulong ng iba, kaya mo kong tulungan. Kaya mo kong bigyan ng kapayapaan. You're Jehovah Israel, you're Jehovah Adonai, you're Jehovah Rapha, you're Jehovah Nisi. Amen. Ito maraming kailangan ngayon. Jehovah Nisi. At dito po tayo mag-uusap ngayon. Jehovah Nisi. Let's pray. Father, in Jesus' name, and give us wisdom, knowledge, and discernment as we study your name, O Lord, and your character na naka-attach sa name na ito. We'll use this, Lord, as your channel of blessing. Lord, we'll leave this place not the same person, but a strong person. And Lord, a person who will know your name and who will exercise this name in our lives. And Father, we praise you and we glorify you. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. And we'll all say, Amen. Amen. Ano ba itong Jehovah Nisi? Ang tawag po dyan is the Lord our banner. The word Nisi means banner. Kung wala po kayo nito, wala na pong nag-aabot sa inyo, nandyan na po yan sa kulay pula, pwede po kayong kumuha. Kung gusto niyo pong iuwi, pwede pong iuwi yan, huwag niyo po iwan dito. Kunin niyo na lang po dyan, and then, pwede po natin gamitin to. Reviewin ninyo po. Amen, church? Amen. So, are you with me, church? Amen. Na-enjoy niyo po ba itong ating series o palitan na natin next week? Na-enjoy po ba natin? Amen. Okay, praise God. Palakpakan po natin ang Lord. Lalo ngayon, kailangan natin to. Kasi po marami pong natatalo lagi. Kristiyano na, talo pa. Kristiyano na, hindi makapamuhay ng full life. Sabi kasi ni Lord, I came to give you, John 10:10, to give you life to the full. Marami po, John 10:10, B po yun. Pero kukunti pong nakaka-experience yung John 10:10. B, yung A ho malimit. Ano po yung A? Alam niyo po, sino? The enemy came to steal, kill, and destroy. Sino po gusto rito pagnakawan? Patayin at sirain. Yun po nangyayari sa marami kahit Kristiyano na. Kaya nga, sa heart of worship, yung mga Kristiyano sa heart of worship, o yung mga Kristiyano nagpupunta sa heart of worship, gusto nating malilit yun. Huwag nang mangyari sa atin yun. Ang gusto natin ay makilala natin ang Panginoon natin sa ating buhay. Yung pangalan niya at yung karakter niya at yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Isa na po doon ay yung pangalang Jehovah Nisi. Ang ibig sabihin po nun, basahin natin sa Exodus 17:15, nag-build na naman unang si Moses ng altar. Nag-build ng Moses. Si Moses po ay nag-build ng altar. At pag nag-build po sa kanila, sino po yung pinag-aralan natin last week? Sino po yung character last week na nag-build din ng altar? Ang galing niyo, natandaan niyo talaga. No? Sino? Gideon! Sabihin mo sa katabi mo, ay, Gideon pala. Hallelujah. So, biruin nyo yan, nandito na kay last week, nalimutan pa natin. So, kailangan talaga i-remind lagi. Amen? Ayun naman po ang reason, bakit po nandito tayo ng linggo Madal ang tao'y marupo. Kay David, humimo. Like, mag-ready pa yung kanta ko nun. Biruin niyo po yun.
Kaya kailangan nating paalalahanan palagi. Kaya pag nagpapaalala po ako dito, huwag kayong magagalit. Trabaho po ng inyong lingkod, ang paalalahanan tayo. Matagpunta naman tayo dito para paalalahanan. Amen, church? Amen. So yun po. At hindi lang po ako nagpapaalala rito, ginagamit po tayo ng Lord para paalalahanan tayo lahat. At ako naman pinapaalalahanan lagi ni Lord, kaya ako po at yung mga leaders ng church na ito. Amen? Ito pong Jehovah Nissi nito, unang-una po para sa akin ito. At nakita ko, kaya nga po eager na eager ako i-share ngayon, dahil kailangan natin lahat to. Dahil na-experience ko rin na hindi maging Jehovah Nissi minsan si Lord pag nagiging unaware ako. Kaya dapat po, aware tayo sa pangalan at presensya ng Lord. Amen, church? Amen. Eh, gusto naman ni Lord na aware ka sa Kanya. Kaya po si Moses, aware na aware kay Lord. Kaya sa buong buhay niya, ang ganda ho nung binasa ni Sister Cora kanina, di ba? Lord, ayoko, gusto ko aware na aware sa iyo. Gusto ko makita ka mismo. Hindi, ayoko lang makita yung kamay mo, gusto ko makita yung mukha mo. Minsan po kasi kamay lang ng Panginoon nakikita natin yung blessing niya. Pero ang desire po natin, yung mukha ng Lord. Pag nakita po natin, desire natin yung mukha ni Lord, yun po yung pagkakilala na sa Panginoon, at kayang gawin ng Lord sa atin, yung kamay niya, napakadali pong paniwalaan. Amen? Pag nakipag-usap po ba kayo sa tao, una yung titingnan yung kamay niya. Minsan yung wallet niya. Di ba? Pero, alam mo na natin tinitingnan yung mukha. Ganun din po. Kayo po ba yung mukha ng Panginoon ang hinahanap natin? Amen! Amen! Jehovah Nissi is two words na pinag-isa po. And the word Nissi is a pronominal, meaning a possessive and objective pronoun. Amen? Na kaya po, tingnan niyo po, hindi sila naghihiwalay. Iba yung Jehovah, Rapha, hiwalay. Ito po, pinag-isa. Talaga hinahybrid yung pangalan ni Jehovah. Sinama si Nissi. Amen? Yung pong Nissi is added to the end of the word, no? And it gives the meaning of Jehovah. Amen? It strengthened the name of Jehovah. Ano po ibig sabihin ng Jehovah? Self-existing God. And this self-existing God, nakaangkla po at nakadikit yung word na Nissi. Para po yung word na Pakistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, ano pa yung mga Stan? Kazakhstan, nasaktan, pasikatan, ay baliban na po yun. So, yung stan is a word na country. Kaya po yung Pakistan, yung stan is word. Yung mga Kyrgyz, kaya sila yung mga Kyrgyzstan, yun po yung word. Yung biology, anthropology, theology, ano po yung word doon? Yung ology. Amen? Yung biology, study of plants. Tama po ba? No? Life. Bios. Ano po? Physical life. Anthropology, study of tao. Theology, study of God. Yung ology doon, ano po, is the word study or science. Sinama doon, iisa po siya, biology. Alam mo na kung ano yung biology. Nakuha niyo po ako, yun din po, yung Nissi, ay sinama sa Jehovah, na itong si Jehovah ay banner. Nissi means flag, standard, or banner. Kaya nga po, yung banner po natin, di ba meron tayong mga flag? Color, red, white, and blue. Ano yung ibig sabihin ng red? Blue. White. Purity. Eh yung sun. Kuya Ben, ano po ang yung bawat ray ng sun, di ba merong yung 8 country, 8 provinces. Ayun, star. Luzon, Luz Divinda. Di po ba? Yung stripe ng Amerika, but 50 stars. 50 states. Yun po na ibig sabihin. Yun yung flag. At yun po yung pinaprotektahan nila. At pag yun lagi nakatayo, eh yun po ay talaga naman nakita na, wow, matatag ang bansang ito. Yun po ang Diyos natin sa atin din. Amen? Is a flag, a standard, or banner. Pero yung banner na pinag-uusapan po natin, ito po, Jehovah Nissi, my Lord, my banner. Yung banner na pinag-uusapan po natin, tingnan lang muna natin ito. Ayan. In an ancient time, was not necessary a flag such as we use nowadays. Hindi po talaga yung flag. Di ba? Ano yung banner nyo? Ito banner, di po ba? Mga banner ng school, ng gano'n. Pinakita natin, it represent us at sino yung ating tinitingala. Ngayon ba, hindi daw po talaga yung flag na ating tinitingnan ngayon. Often, it was a bare pole with a bright shining ornament which glittered in the sun. So yun po yun, kung makita nyo po lahat po ng mga
mga bansa